Pero yung panawagan niyo po dun sa November 30, is it a move against the administration or dun sa anti-corruption po? Sabay-sabay na po yan, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. at alam din natin na si Marcos Jr. ang nanghidnap, no? At nagpadala dito kay Tatay Digong. Alam nyo, masakit doon sa desisyon, parang sinumbatan pa tayo ng ICC na kung walang jurisdiction ang ICC, bakit ang gobyerno nyo nagpadala pa dito kay Tatay Digong? Yan pong napakalaking kasalanan ng Marcos administration. Dahil kung hindi nila kinidnap si Tatay Digong papunta rito sa ICC, posibleng nagkaroon pa ng pag-asa even during the pre-trial chamber yung motion to dismiss, no? Dahil nung unang dininig ito ng ICC, nung ang issue ay dapat ba magtuloy ang preliminary investigation sa appellate tribunal, no? 2 sa 5 judges ang nagsabi na wala kang jurisdiction ang hukuman. Pero dahil sa ginawa ni Marcos, mukhang naging unanimous yung mga maestrado na dahil voluntaryong kinidnap at sinurrender ng Marcos administration si Tatay Digong, kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC.